pangalan ni Jesus, pinagluwas ka na mo, naghatag ka na mo og bili. Pangalan, na di na mo kalimtan sa among mga kinabuhi nga mo'y nagbago ka na mo. Pangalan, nga naghawas ka na mo, ikan sa among pagkamakasasala. The only name that is powerful above every name. Matadihang mo tawag lang sa imong pangalan. Dili ni mo isalikway ang imong kamot, aron dili ni makabot Ginoo. Sa karon ng kabuntagon, wala laing nga pangalan nga among ipataas sa among taliwala. Ang pangalan nga Jesus na namatay sa cross sa Kalbaryo. Pangalan na nailhan na mo nga wala na usab. You are the same yesterday, today, and forever. Nakaukit na sa among makasing-kasing ang pangalan ni Jesus. Nga maoy among gisaligan sa among kaumaon, saligan na mo sa among mga pamilya. Ang ngalan nga naghatag sa amo og paglaom nga wala hutay, liyo sa mga problema o pagsulay na among matinati ani nga kalibutan. And this morning, tuguti Ginoo nga kasimba ka namo sa pinaka-the best na pagsimba. Salamat sa imong mga katawhan na imong gidala karon nga kabuntagon sa ilang pagkamatinud-anon nga kada Domingo. Kanunay nimo gidala ilang tiilan dinhi nga dapit para lang simbahon ng imong pangalan. Great is the reward nga imong giandam sa mga tawo nga matinugtanon. Great is the reward nga imong giandam sa mga tawo nga obedient. Great is the reward nga imong giandam sa imong mga anak nga walay hunong nga nagasimba kanimo. Sa kanya kabuntagon, pinaagi sa tabang sa Balang Espiritu Santo, ablihin nga mo makasing-kasing, pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulo, nga diin mo gining maikinabuhi, nga dili lang habang panahon niya nga ma-amaze sa mga naa sa Bible nga na storya. But of course, kami mismo makasinati sa mga pulong nga among nadungog sa matag higayon na naipagsamyaw sa imong mensahe. Dili na mo ikaulaw ang message, ang mensahe nga imong ipaabot ka na mo. This is our life. This is the message. Dili mapalito bisan unsa man nga bahandi ani nga kalibutan. Ang mensahe sa imong gugma na nagluwas ka na mong tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Nini nga kabuntagon, padayon ka nga manglihok sa among taliwala. Matuboy ka, padayon ka nga magministeryo sa matag kasing-kasing na naakaroon over. And we continue to declare that Jesus is Lord over this place. Jesus is Lord over our family. And Jesus is Lord over our Sunday worship. Dawat ang among pagpaubos na pasidungog sa imong pangalan. We declare that Jesus is our healer, that Jesus is our restorer, that Jesus is our source, that Jesus is our everything. We commit to you, Lord, the rest of the time. Be with us. Kinitanan ang mong iampo. Ipasalamatan sa pangalan ni Jesus na among Ginoo ug manluluwas ug ang tanan nga anak sa Dios moingon. Amen. Amen ug amen. Hindi palakpakan sa nato ang Ginoo and ako sa abi-abi mo to ang kada usa. Imamatong sa nato ang kada usa. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-restore na nato sa mga tanan.
So, excited na ba ang kada usa nga kayo pupunta mamuli karon? No, salamat sa Lord sa time na iyang ihatag. Salamat sa grasya sa Ginoo. So, I know nga ang kada usa sa ato daghan kay ginaagi ang atong simbahan, ang atong Berean family. Nagkadaiya kaayo nga mga pagsulay ang giatubang. Apan salamat sa Ginoo nga wala na niya pasandi. Amen. Amen. So dili ka maglangan, magtuon ta sa pulong sa Ginoo. So kung niading Domingo na tulo ko mahitangog sa Great faith. Great faith. Great faith. Miracles happen when tatay basta ganito sa istorya ni katumupat ng mga leopard, mga sanglahon. Okay, so kung nakabot-agod tuon na punta sa pulong sa Ginoo. So si Jesus ang iyang ministry is to heal, to restore. Ang ministry ni Jesus sa unang panahon is muatugid siya sa mga nagalanlaing nga mga lugar, barangay, mga villages para lang yun nga makupap ang iyang time adisir siyang balik na to sa amahan. So kasayod ka nga bisan nasa siya padulong ginatapukan din siya ang mga tao because na dugang yun sa kada usa nga naagi milagro sa dihang mutulog si Jesus o mubisita siya anak ng barangay. And this morning, dalhon na mo sa usa ka istorya mahitungod sa usa ka mama, no? Usa ka mama nga desperada o usa ka mama nga buhaton ang tanan para sa iyang anak. Sige, pataas diri ang kamot sa tanan nga mga mama. Tanan nga mga mama. Amen. So, mo-agree ba mo sa ako nga para sa inyong anak, buhaton ninyo ang tanan? Amen. Ana maabot ka sa punto nga desperado na ka. Siguro dili lang mama, pero api ng mga amahan. Basta para sa imong anak, buhaton nimo ang tanan. Kay ingon ana ang kasing-kasing sa usa ka ginikanan. So but this morning, gusto lang na ako i-stress sa inyo ang usa ka mama no nga naglong siya nga naay mabago sa kinabuhi sa iyang anak. So sa Matthew chapter 15 verse 22, I want you to listen and focus at the same time. Gusto na ako nga itudlo sa atong tanan na masabta na to. Okay, ingon diha a gentle woman lived there, came to him, pleading, "Have mercy on me, O Lord, Son of David, for my daughter has a demon in her, and it is severely tormenting her." Now, ang storya ani ni bisita si Jesus sa usa ka village. Unya, ang trabaho man ni Jesus manambal, muayo, mumuwali sa pulong sa ilog na isa ka mama nga gitawag na Gentile kay naa may duha ka klase ka tawo na gitawag na Jew o Gentile. Ang kaning Jew mo ni ang mga Israelite nga katong gipili gid sa Ginoo. Kung sa atong kapanahunan mo ni silang mga Kristohanon. Ang kaning Gentile mga unbeliever. No? Ano bang makasasala nga makasasala. So naga usa ka mama nga ginanan og Gentile o unbeliever nga nagpuyo ato nga lugar ni duol kang Jesus, ni duol kang Jesus nang hangyo. Ay siya, kanang hindi at Jesus ang ginatukoy ana. Ay siya, Jesus, aluoy ka sa kuha. Kaya akong anak na demonyohan. O grabe na gid ang pag-antos sa akong anak. No, maybe ang usa ka mama ni duol naggilaka nang hangyo nga ni gunit ba sa tiil, ni gunit sa tinina nga nagpakita ba nga wala na ko'y laing nahibaw-an nga maduulan. Possible nga hurot na ang tanan, nga kaptangan, kwarta o uban pa para lang mapatambalan ng iyang anak. Di ba? Mga inahan, bisan mo wala tay kwarta, maningkamot, isa labi na kung masakit ang atong anak. Tama?
Wala ka naguna-una asa ka mangita o kwarta. Wala ka naguna-una asa ka mangita bayad. Ang atong yun-una nga maluwas, madapatan o tambal ang atong mga anak. Tinuod na? Tinuod na. Makarelate mo, ani. Nagrabi ang kasing-kasing ani nga mama na to the point nga nang hangit din siya. Yun sa Son of David. For my daughter has a demon in her na walay laing makapaayo sa mga demonyo, makapagawa sa demonyo sa unang panahon. And even today, no, dili na madalag tambal. Gahom sa Ginoo ang gikinahanglan anak. Nya pila man ni kahigayon nga nagsamok sa iyang anak. And sa verse 23, dito bang si Jesus, ingon siya, but Jesus gave her no reply, not even a word. So then his disciples urged him, no, to send her away. Tell her to leave, they said. She is bothering us with all her begging. So, sa dihang na ginuon nga babae, gitan-aw lang siya ni Jesus, no? Walay word, walay istorya, gitan-aw lang si Jesus sa iya ha. Then ang mga disciples niingon na kang Jesus nga ipapauli na. No, kay disturbo kaayo. Ingon ang mga disciples, ipapauli na, disturbo kaayo. She's gathering us with all her begging. Kaya bang hasol kaayo, bisag asa magsulod-sunod, Jesus, maluit ka, Jesus, please. Anong mga disciples na papauli na, uy, samong ka ba kanang bayhanan ni? No, isamukan na sila. Isamukan na sila sa mama nga naghila ka, nagpakiluoy, wala na siya laing source, wala na siya laing maduulan. Ang yan yung paglaong nga si Jesus na lang din ang makaayo sa iyang anak. How many of you here, mga mama nga, grabe, naduulan na ninyo tanan, huwag magpahulam, ang ano pagit anak, kung masakit ang inyong anak, ay ang tambal wala dito, pagit sa laing na dapit. Noong sa'y bation nimo as mama, or as papa nga amahan ka. Di ba mahugno gid ka? And then ingon pa din ang mga disciples, papaulit na nila. When you heard the doctor say, sorry ma'am, wala na paglaong ang imong anak. Sorry sir, unong na lang kabulan ang mabilin sa kinabuhi sa imong anak. What will you do as a mother? What will you do as a parent? No? In verse 24, mingon na ang babae, then he said to the woman, I was sent only to help the people of Israel, God's lost sheep, not the Gentiles. Inon pa si Jesus ay ha. Kabalo ka, wala ko nianhi para sa mga Gentiles. Nianhi ko para sa mga Israelite, mga anak sa Ginoo nga nagkatag-katag. So kana bang nabalibaran ka, ang imong last na hope, kanina lang nga person, and then pagduol ni mong dili man di ay makatabang sa imong hak. Again, ang pangutana, unsay imong bation? Unsay imong bation? You know what the answer of that woman is? Sa verse 25, the woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Sabi ni mo sa ibuhat na babae, instead na masuko siya, malain siya kang Jesus, niluhod siya, nihilak, idaguyo, o naingon, Lord, tabangi ko. Are you with me? Kaya naa ka sa pinaka-depressed na sitwasyon, niya walay mo tabang sa imuha, dugan na ni mo giampo, ni doon na kabisan kinsa, and yet wala paghihapon, wala ni tabang sa imuha. Sa isutuhon pa ka, pasakitan pa ka. Pagkinawa ninyo ang word niya, ang babae ning luhod, ning dupa, ning hilak, o may siya, Ginoo, tabahagin ko. Luoy ka sa kuwan. Help me. Help me. No? Then sa verse 26, let me proceed. Verse 26 siya, it isn't right to take food from the children and throw it to the dogs, he said. You know, kabalo mo unsa din ito, sakit kaayo ni. Kay gingnan niya ang babay nga, dili manggod angayan nga ang pagkaon sa mga bata, kuhaon lang tapos ilab o ipakaon sa mga iro.
storya ani, ang kaning mga bata na nag-represent ni sa mga Israelite sa Jew. O kaning dog, siya to nga Gentile. Para bang wala kay katungod. Kamo nga mga Gentile, wala kay katungod. Dili mo po pwede nga para sa mga anak sa Ginoo ko, ihatag na ko sa imuha. And according diha sa word, the Gentiles are described as mga iro. Ubuskit kaayo pagtan-aw sa mga Gentiles. Sa ingon diha, dili man maayo makuhaon nako ni nga mga blessing, kuhaon nako ni nga mga pagton akong ihatag sa iro sa inyo nga mga Gentiles. If again, ikaw ang mama, desperada na ka, what will you do? Sumbabon ka ni Jesus? Kinalagot na ka? Wala na. But you know, ang sabi ito bag sa babae? 27. Okay, parang 26. 27 daw dyan. Mabalik-balik ko, no? 26. Nagitubag ang babae. 27 daw na tayo po. Okay. Yes, Lord, she said. But even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. And siya, tinuod man na. Nagitubag siya, tinuod man na, Lord. Pero kabalo ba ka nga ang mga iro, dunay katungod na mukaon sa mga sobra nga mga pagkaon na gikan sa master's table. Diba ka ng mga mumuho? Sa atong balay na ay mga tagak, ino pa ba ng isipaon, ibis ka uno na sa iro? Napay nga na, dili nga nag-atiman kag iro. Nag-atiman kag iro, yan ay nga tagak. Imo pa ba ng sipaon, nakabalo na ka nga ang iro, gusto na mukaon? Wala, siguro usa sa atong nga gaingon ana, tama? Pasagdan pa na nimo, malipay pa ka. O mo nang gitupag sa babae, tinuod man Lord, wala ko'y katungod. Kami nga mga Gentiles, we don't deserve this blessing because we are sinner, makasasala ni. Pero bisan mga irok mi, doon namin katungod na mo, tilap mukhaon sa mga sobra, naggikan sa mga anak sa Ginoo. Wow, grabe kasing natin. Ang akong katungod na mukhaon sa sobra, sa mga mumo nga natagak sa mga agalon. Meaning to say, bisan pag-unsa na kahugaw para sa akong anak, akong buhaton. Amen? Bisan unsa na kalisod, himo na ako na. Bisan kapoy na ako sa manarbaho para lang sa akong mga anak. Amen? Amen. Anak, masabtan sa mga anak ang mensahe ani. No? Grabe na, amaze kay si Jesus na mga kasyan. Verse 28. No? Morning ni Jesus, woman, Jesus said to her, your faith is great, and your request is granted. And her daughter was instantly healed. So diri na amaze kay si Jesus, ingon siya, grabe pagtuon ni nga mama. Grabe pagtuon ni nga gentle, makasasala na. Ingon siya, your request is granted because of your faith that is so great. Ang grabe nga pagtuon. Og niingon si Jesus, diha dayon. No, ang imong request granted. O diha na ayo ang iyang anak, nilayas ang demonyo, na-restore ang kinabuhi sa iyang anak. Amen. Palakpakan sa nato si Jesus. So karon nga kabuntakon, the simplest title na gusto nako ihatag sa atong tanan is kitawag Great Faith. Great faith. Pakiingon, great faith. Again, great faith. And grabe kadako nga pagtuo nga bisan gamay nga pagduha-duha dili makasunod sa imong hunahunag kasing-kasing tungod kay naa kay gitawag nga great faith. Now, kung atong analyze ang storya about sa gipakita ani nga mama na
Naalay tulo ka mga butang nga akong nakita, nganong nakabaton siya o great faith. O nganong natubag sa Ginoo ang iyang request. Una, naa siya gipakita nga great humility. No, nakita nato dili grabe ang pagpobos ani nga mama. No, diha sa verse, ingon diha, a Gentile woman lived there, came to him pleading, have mercy on me, Lord, son of David, for my daughter has a demon in her, and it is severely tormenting her. So diha pa lang, usa na ka mga sasala, pero gipaubos sa Ginoo, gipaubos niya yung kaugalingon kanina babae, ug nanghangyo siya nga, have mercy on me, maluoy ka para sa akong anak. You know, sa ipakita ani nga babae, ipakita niya niyang pagpaubos. That is why humility is being honest before God concerning the reality of yourself. But pasabot ang pagpaubos mo ni ang pagkonsidera nimo sa imong kaugalingon nga honest ka. Nga mo ni ang imong sitwasyon mo ni imong ipagdaanan. Honest ka nga di na nimo kaya. Honest ka nga, Lord, nga akong anak, akong pamilya, akong negosyo, nahimo kang honest atubangan sa Ginoo. Nahimo kang tinuod once and for all sa imong life nga, Lord, kuduol ko sa imo mo niyang sitwasyon. Wala na ako'y laing paduulan. Di na ako ni kaya sulbaron para sa akong kaugalingon una-una. Di nakita na ako sa ipakita ani nga mama, grabe ang iyang pagpaubos. Great humility, result great faith. Ang iyang pagpaubos nagresulta og dako nga pagtuo nga diin bigrat ni Jesus ang iyang request. Amen. Palakpakan nato si Lord. To the point, nga niingon pa gani siya, the woman humbled herself before Jesus even though she is a sinner or a Gentile, just to plead for the healing of her daughter. No, grabe yan niyang pagpaubos nga, although dili siya angayan, she's not deserving, pero grabe ang pagpaubos, although makasasala siya, pero niduol siya diha kang Jesus, nang hangyo siya nga, pwede ba, nabangi ko ginawa, nakikilai ka duulan. Sana ingon anak ta, anak bang dili ta mo duol basta-basta, kay base nung masakitan ng ma-destroy at imong emotion. Muduol ka sa dapat nimong duulan na mas nakabalo ka na siya ang pinaka-source sa tanan. No, siguro kani mahimong wali sa mga ginikanan o sa mga anak. Sa mga anak, kabalo bang sakripisyo sa inyong mga ginikanan nga buhaton nila tanan para lang ma-meet ang inyong mga desire. Amen? Sana mahatagan og value sa mga anak. Nga usahay kani nga mama nagpakaulaw, grabe ang insulto nga nadawatan. Pero wala niya giba ng balik. Kaya gusto niya nga magkaroon og kabag-uhan, kaayuhan ang iyang anak. Amen. 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 Praise God. Now, ingon diha ang James 4:10. Sa diha daw nga ipaubos na to atong kaugalingon sa mata sa Ginoo, mga panahon nga naa ka sa pinakaabot mo, abot ang panahon nga i-lift up ka sa Lord, ipataas ka niya, tabangan ka niya, tubagon niya ang iyong mga prayer. O sa ipakita sa babae, sa Gentile, great humility. Amen? Amen. Amen. Ikaduha, nganong nagresulta nga i-grant ni Jesus ang iyang request, ngano man ipakita niya ang iyang pagsimba ngadto kang Jesus. Great worship. Verse 25 sa chapter 15. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Mabitaw ka na rin atong gina-encourage. Kung mahimo, ayaw mo kalit sa praise and worship. Timoni ang panahon nga diin mapakita nimo ang imong great nga pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios. Now, biblical worship, ingon diha is an act of exalting God in a place of honor and reverence because He is worthy. So, ang pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios, is papakita nato na ato siyang gi-honor, ato siyang gi-simba, no, ato siyang
valuable sa atong kaugalingon. And worship is acknowledging the greatness of God both publicly and privately. Ano, ipakita ninyo nga how you worship the Lord, pinapataas ang kamot, magpalakpak ta, magsayaw ta. That is publicly. Pero dito sa imong kwarto, dito po di mo mapakita sa ginong imong private kapag dahil ang pagsimbangan ko kanina. So, ikaduha nga ipakita, ani nga babae, ani nga mama no, ang iyang great worship. Nga wala siya'y tumong og tinguha ato nga panahon, kundi masimba si Jesus, ma-acknowledge niya nga, ikaw ra gid ang akong gikinahanglan, wala na ko'y daing maduulan. Amen. 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 So the woman showed to Jesus her act of worship by kneeling down. Busa nito na ay mga panahon na atong mga pagsimba diri usahay nga naay leading ang Holy Spirit nga mangluhod ta. Luhod ta. Nga naman dili man tao ang atong giludhan, ang Ginoo man. Pero sa to say na ubang nga tao manglingkod da and probably dili makaluhod kay sakit ang arthritis, sakit ang rayuma. Madakay na yung mga gout na, kay ang mga edad, 25 times 2 na, anak. Pero na yung mga panahon nga, iligtas sa Ginoo nga, pwede ba mangluhod ta? Parang ang Jesus? Buhatod na to na. That is great worship. Pag-acknowledge mo nga, Lord, kung wala, bitaw ka, wala ko aning ang trabaho. Kung wala, bitaw ka, Lord, patay na ko karon ba? Kung wala, bitaw ka, Lord, ikinig ka man akong mga anak. Kung wala, bitaw ka, Lord, dugan kami nagbulag sa akong banaw ng asawa. Are you with me? Amen. Kung wala, bitaw ka sa akong kinabuhi, dili ko mayngon ani karon. Amen. Ingon anang ipakita sa babae. Mona, at the end of the story, nga na si Jesus, your request is granted. Malakpakan sa nato si Jesus. Psalm 95 verse 6. No? Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. So, dili dapat na maulaw. Kung mayroon ng worship leader, pwede ba tamang luhod? Hindi. Kung mayroon ng worship leader, pwede ba tamang pataas atong kamot? Ito maulaw. Pataas na ito nga naman. It's a sign nga atong gi-worship. Ipataas ni Jesus atong kinabuhi. It's a sign nga ato siyang gi-honor. No, kaya nga itong tuyo, pagsimba mangyod, nga ito sa atong buhi nga Diyos. Now, 3. Okay, una, ang ipakita sa babae, great humility. Ikaduha, great worship. Ikatulo, great persistence. Ano bang paglahutay? Okay. Matthew 15:26-37. Ingon nito, kanina katong bargaining na sila. It isn't right to take food from the children and throw it to the dogs, he said. Balik-balik mo ko diya, sorry kaayo, patubo, naging ko gabi. Ana si Jesus na din, man maayo. Nga ang mga pagkaon para sa mga anak, sa Ginoo akong ko, ihatag ang ako sa imuha. Pero niingon ang babae, wala siya nihawa, wala siya nagreklamo, wala siya nagbagutbot. But focus siya, tinood man na, Ginoo. Pero kami nga mga Gentiles, kami nga mga unbeliever namin, katong bisag mutilak na lang sa mungho. O sa mga natagak na mga gagmay nga mga kanon, gikan sa table sa mga masters. What a great thing. Kung ikaw di ay desperada na ka, grabe mong pagtuo, bisag unsaon pa ka, sipaon pa ka, insultuhon pa ka, dili ka mo biya sa pagpangalagad sa Ginoo, kay kabalo ka at the end of the day. The Lord will tell you, your request is granted. Yes, na mga persecution sunod sa balay, imong bana, number 1 na babag sa imong pagpangalagan. Amen? Usahay imong anak, babag sa imong pagpangalagan. Usahay imong asawa, babag sa pangalagan. Nimo, isunduhon ka. Kasi mga madawatan nimo nga insulto, ikaw, balo-balo ka, di ay lang, nasuhan ka, gilagyan ka batasan. Simba-simba ka, ang imong sungay, wala gihapon na putol. Agtuon ako na sa pastora, kaya ako nang ninong, ipapahawa na
Luon ako ng pastora nga namang hilapot na sa imong kinabuhi. But you know, kanina woman, I was so impressed sa iyang pagtuo nga dili para sa akong anak, gawato na ko kalisod. Para sa akong anak, gawato na ko ang insulto. Para sa akong anak, bahala magkalisod-lisod ko. Para lang maayo ang akong anak, kaya na ko ning buhaton. Amen! Amen! Nakita na ni Jesus, no, grabe ang pag-persistent ko pa, wala ni give up dayon. So kung naman kay gipag-agian ng mga pagsulay, ayaw undang dayon, ayaw undang simba, ayaw pangluon. Amen mong tapad, ayaw pangluon. No, kay mga luuran, mga immature na. Dili lang ka mataga, dili lang ka makumusta, dili lang ka bahay. I believe wala na sa JIN na di lang makabusta ni Pastora pagka-ani nga Domingo, pagka sa Domingo di na ko simba. No? I believe sa JIL family, wala na din akong magbakasyon si Pastora kay wala gag New Zealand sa Domingo, ani mo simba kasi Pastora may na magwali. Wala na diri, amen? Makita na muna ako kay naman vlogger, si Brother Elmer, mag-send mo na sa JIL family, i-zoom yun ako na, tanaw na ako, kompleto ba ang mga maningbahay? Amen, wala na diri we are matured, amen? Tuguti sa inyong mama, maglingaw-lingaw sa kadyot, for how many months, magbakasyon ta, are you with me? Diba? Di kaya awan, di na ako musimba, was pastura, was New Zealand. Marunong gihapon, di naman ko niya makita. Amen! Amen ba, mga igsoon? Amen! Pabilaan nga babae yun, grabe. Grabe ni nga mama, ma-amaze kid ko. Now, sa diyan want to persist means to never give up. Kaming pagkalunay nga paglahutay, pagpasabot, ayaw pag-give up. Gamay lang na imong problema. Give up na dahil ka. Gamay na nga pagsulay, give up na dayon ka. Dugay na nga di pang minyo sa Ginoo, give up, mahay-mahay na dayon ka. Ano ba sila, Lord? Ako na lang ang nabilin, ako pa nangahali na, dahil sa pagbahin sa Ginoo. That is also my prayer. No nga, Ginoo, giyon sa pagbahin, ako ba nahalin, ako na lang ang nabilin. That was my prayer before. Persistence brings answer to prayer. Ang pagpadayon nimo mo nay magtulod sa kamot ni Jesus ni abi niya kamot para tubagon ang imong mga pag-ampo. Tama atong mama. No? The woman did not allow the disciples to hold her back in coming to Jesus. Diba ninyo na mga disciple ni Jesus, paluin na, papaulin ng babayhanan na, o samok lang na. Pero kabalo mo, wala to nagpugong sa babae nga mukundang o mulayo na lang o mubiya na lang na dili makuha ang tubag na iyang ipangayo. Hangtod, wala ningon si Jesus na ang imong request ako ng biglat. Wala ni siya mihawa. Wala nakapugong sa iyang mga insulto sa mga disipulo. Ikaw, insulto lang ka. Nakadungog lang ang dili maayo sa imuha. Nanhain na dahil ka. Ay mo na rin, gidamay-damay ang GIL Church. Kinalay ka mo simba. Gidamay pa rin mo pastora. Ang pastora, wala ginana disiplina na yung mga leaders diha. Gidamay mas pastora. Gidamay pati mong simbahan. You know? Ayaw tuguti na nimong sitwasyon karon negative ni mo na ano dyan. Ingon di akong gingon, do not allow negative situations in your life to hold you back in coming to Jesus. Ayaw tuguti nga nimong negatibo nga sitwasyon karon mo ni makapugong sa imuha pagduol kang Ginoong Jesus. Amen. Ayaw. Nakay problema sa imong anak, ayaw duol sa mga Ginoo. Problema imong bana, duol sa mga Ginoo. Problema
ako sa lingkod ng Domingo, may na lang, makalinan siya ko ani. Dili lang sa ako ano karon mo kubi. No. Ibay mo ng pulong sa Ginoo kung unahon nimo siya sa tanan nga aspeto sa imong kinabuhi. Iyang ibubo, idungag ang tanan nga unsa pay kulang sa imong ha. Amen ba? Amen. Amen. So be persistent. Mahuman ako sa akong wali. Dali rin ko magwali karon kay para mabakasyonan ko ninyo. Okay, conclusion na ta. The woman's request was granted because of her great faith. That shows great humility, great worship, and great persistence. You know, ang hangyo na yun sa babae, sa yun, nga matarong, maayo, ma-restore ang kinabuhi sa iyang anak. And sa dihang, yan yung ipakita ang iyang great humility, great na pag-worship, great na persistence, paglahutay, pagpadayon. Verse 28, alikog plus jay. Verse 28, 15:28, ingon siya, Woman, Jesus said to her, your faith is great, your request is granted. And her daughter was instantly healed. Daghan na kayo tag mga prayer request, tama? Di na maihap. Patadihang ipakita nato ning tulo ka butang nasama sa ipakita sa babae, humility, worship, and persistence. Atong tuuhan that one day and soon mingon si Jesus, your request is granted. Now, ibili na ako nga pangutana sa inyong tanan. Kumusta man ang imong pagtuo? How is your faith today? May pangutana imong tapat. How is your faith? Kumusta man imong pagtuo? How is your faith? Tulo ka butang ang ipakita sa great faith ani nga babae. Una ang sa to, great na siya'y Great humility. ikaduha, Great search. ikatulo, Great. ang pinakaganahan nato no, gi-grant ni Jesus ang iyang request. Kita diri sa to nga nagtinguha nga mag-grant ang iyang request. Amen. So I would like to address this personalized talk sa mga anak, patato ang mga kamot sa anak bingan ng eskwela. Salamat. Now, ang mga ginikanan ni muna nila tanan, bisan o ka ng kapoy na sa trabaho, pero himuna nila tanan para mapa-eskwela mo, mapalampos mo. Tama ba? Amen. Amen ba mga anak? Amen. Amen ba? Amen. Amen. So, dili angayan nga magsukol-sukol. Okay, tanaw mo sa ako Dili angayan nga magtubag-tubag. Dili angayan nga magreklamo. Kaya wala mo kabaloon sa kalisod manginabuhi. Wala mo kabalo nga naa sila'y pangbation. Di halap sila mo istorya. Dili sila reklamo, ikapoy na ko. Never, because kabalo nga ginikanan silang responsibilidad. Nga dihang natawo ka responsibilidad nila pa eskwelahon ka, pahumanon ka eskwela. Walay pangayoon ang mga ginikanan. Monthly hikog 50,000 ha pag mamatag eskwela. Walay mga ginikanan nga mo ingon ana. Unsa na gid ang ilang request? Tanaw mo sa ako mga anak. Makahuman gid mo eskwela, proud na sila. Nga makatapad og paso nga nakatuga ka. Diploma ray ka palit igsuon. So pag mingon ang mama o papa, ayaw ni buhata, ayaw. Kabaluman ka nga tama. Again, I would like to address this sa mga anak. Halos tanan ninyong panahon na sa eskwelahan, pilian ninyong yung mga barkada. Kanang mga barkada nga dili mong tudluan nga musukol sa inyong ginikanan. Kanang mga barkada
nga dili mo permilibrihon nga naman maluoy mo sa ginikanan anak. Aning kamo in taon nga gagasto-gasto na ninyo sa inyong uban. Pila ba diri sa mga anak ang mukadong sa iyang mama nga mingunday? Ikaw po naman kong trabaho uy. Ang dami na eskwela. Nabay ginikanan nga ni imong diri. Ana may mga anak nga ni anak nga ginikanan sa inyo? Wala. Mingon ang ginikanan nga ayaw ni buhata, ayaw. Mangutahan ako sa mga anak, ngano mapasakitan man mo? Ngano mabunalan man mo? What's the reason? Ang mga anak akong patubagon, kung ang maginikanan mo tubag, di sila mo to. What's the reason? Do you think mabunalan mo, madisiplina mo kung walay akong alason? Dili man ang mga immature yung mga ginikanan nga pasakitan lang mo nga walay reason. Tama? Una nga nakakaroon ko og kanang na abling ako una nga dili sayon ang pagpeskwela sa akong ginikanan nga katong grabe na akong nakasugod ko sa akong mama nga katulagi second year high school ko na kasi ako sa Manila nag-eskwela niya. Pili man ko na ako tungod kay Bisaya ko para ma-info sa akong mga kagrupo dito sa mga sosyalera ng mga taga Manila. Dapat na ko uyab. Second year high school ko, nanguyab ko. Naingon mas mama bulagi. Confident man kaayo ko. Ano bulagan man ako ba? Ano higog man ko? Tren! Ang bukira! Ang kapal ng mukha ni Maribel at tumatay. Grabe yun! Nabulagan man ako siya, nahigog man ko! Higog man eh, ala, paruha kami ka po, kulataha kami ka po. Kulataha ko, laparuha ko, ala, gigukod ko ka ng mga binugha, ala. Ay, gusto mo kita ko mama. Sorry kay maha. Binugha, ala. Gabi na kuya ko na. Anak gabi, ako natulog kay nagputos ko sa mga bag. Wala ko sikita kay mulayas ko, wali ko sa Mindanao. Masakay kong barko, pero ako yung kwarta. Mulayas ko kay tiyak mama, mali na. Si mama din iwan na tulog, iba tayo na po ko. Para may mabuntag. And then I realized, karon na dako na ako, nag-college ako, kanang into medicine ako sa Manila, naula ko sa akong kaugalingon. Ang bugira, kahit ko wala ko pikinsa. Pero kung wala ko naminaw sa akong mama, dili ko makahuman sa akong computer engineering sa college. Kung wala ko naminaw sa iya ha. Then I divert my attention. Akong gitanaw ang kahagaw sa akong papa, akong gitanaw ang kahagaw sa akong mama, isip magulang ko sa mua. Akong gitanaw nga, nag-ministry ko. Daghay mamuyag, wako'y pakialam, kaya ako na gwapa ko, di ko basta-basta matarong. Mo, gila akong buta sa unahong na, nagwapa na ako, anong magpapintan man ko sa inyo, kakamaot ninyo. Okay na, akong gina na kay, pag naabag ko sa ministry, into the peak of the ministry, pati naghanay pa dala ang yawa. Napaganin niyang people nga bayot nga nanguyab din sa kuha. Na dito na matulog sa balay mo, ana ako mapalaw sa kami si Day Ampot. 5 mag-abot, hindi mahamuga. 5 mag-abot sa balay. Because I in the peak of the ministry. Worship leader ko, drums ko, keyboard ko, nakasaping nga sa ministry. Pero tingdaghan ng matagmangga nito mahigog na gagran kayo mga mo ha. Pero nag-stick ko. Ikaw dili pwede. Kita na akong papahugaw kaayo mga kamot. Huwag manikyo, kaya pati gumilit mekaniko, mga lata ang kamot, nakita na ko na. Akong mama magpanik o mga pinya, mamaligya sa mga trabahante, magsuloy-suroy. Una inigdawat na ko sa akong alawang, dili na kaya na ako gastuhon sa akong kuyag. O sa akong batada. Kay gihaguan sa akong mama o papa. Mga estudyante, are you with me? Amen? Kaya pag-istorya nga ang inyong mama papadautan sa inyo, ha? Dili, uy. Eh kung mga sakit mo, yung barkada, inyong uyan, di naman nakatapang sa inyong hatag ng kwarta, inyong gawa sa ospital. Kaya na magpa-cute-cute, magpalambi-lambi sa mga bakbak. Pag-prinking sa ice, magpalibre,
Sa iyon anin ako kabuta. Nano, high school, grabe gina. Tubagay system gina na season. High school, mo gina pinaka-pick sa mga bata at sa mga teenagers tubag tubagal lang. Kumuto naman, akong mama, kusiko naman ko. To the point in ana, yun. Pero nag-learn ko. Hangtod ni ako to 52 years old. Grabing hinulata. Amen? So ako, magbakasyon ko. Matukog New Zealand, ako mga pag-ampo sa mga batanon na naadriya. Always appreciate your parents. Ayaw pagunahuna na kontrabidang inyong maginikan kay buhaton na nila para sa inyo. Amen? Amen. Nito ng mga ginikanan. Let us learn also. No, ako mag-hurt at na-hurt mag-gugo kay naulawan ko kay daghang tao ikulata ko. Pwede na mag-gugukulatahon ng kami ng duha sulod sa balay. Pwede na ko pero ang akong nasakitan kay sa kadaghanan sa mga tao, tingpaniud to magbuto na namalit ang mga taong pinya. Nya nakitaan ko. Naka-compound man to. Mo nakita kung hurt na kung pwede. Itulyahon ko, kulatahon ko, kusion ko, bungalan ko, dito lang sa kwarto nga walay makakita. Ay, ma-hurt ko as anak. Mura dito akong desire. Sa mga ginikanan, kabalo kong abuhaton ninyo tanan, tamaan ni nga woman. Pero please, kung inyong mga kasabaan, disiplina ko na inyong anak, ayaw lang pakaulabi. Birahati doon sa sulod. Istorya ka. Kung siya, bisan pag, kuha na siya, bisan pag, tagkas ng mga kuko, siya. Pag naminyo na sila, siya, istorya ka. Amen? Amen ba? Amen ba, mga ginikanan o mga anak? Amen? Amen. So, tulo ka butang ang itulo sa ato, aning ang woman. Una, ang sagani? Great humility. Ano ha? Great humility. Lastly, ako pagmangkot niya si Aaron. I have 3 pamangkin din, no? Si Christian, si Ivy, and si Aaron. So, si Aaron nasa Cagayan. And then kagabi, nag-send ang akong, usa sa mga friend na ako sa Cagayan, nag-send ang short na video. Nakita na ko dito si Aaron nga, ga-practice na dito sa stage sa Cagayan. Ay, gilakit ko sa akong heart. Kasi nakita na ako dito ang mga gitanong sa ilang kinabuhi, wala na sayang. So akong gi-message si Aaron, Kuya, I'm so proud of you. So akong hangyo, ang akong request yun, na kanang mag-faithful ka sa paggamit diha sa Ginoo. Continue sa imong devotion, continue sa pag-fasting, pag-consecrate. Kasi kung siya nino, wala man gid ko'y anak, o di naman gid ko manganak, o di na gid ko gusto nga mag-anak. Kabalugid ang Lord, anak, gusto nila akong mag-enjoy with my husband. Ang ako mga treasures, gid ang ako mga pag-umangkon. O sila gid ang ako mga treasures, mga pag-umangkon ako. So, yun ko, wala ko lang request ako mga pag-umangkon na mapastor sila soon. In God's perfect time, no? Pero hindi ko gusto nga sa ako mga pag-umangkon, walay mapastor. Naagid na. Naagid ko yung ginapray na naging mapastor. Sa time nga, tama. Okay, sa time nga panahon. So, sa time nga tama, so, ay siya, lagi kita ng ano lang ako, na presentation na sa maybe next month, nakatukar na sila. And grabe akong kalipay na ako kasing-kasing because nakay ko nga, Lord, wala iday na sayang ang mga gitanong na ako sa akong mga pag-umangkon. And every time nga, manindog sila, they are one of the treasures na nako sa akong heart na kana kita, ma-appreciate na ako nga, usa sila manitabang sa ilang tita sa pagpagamit diha sa Ginoo. Especially makita na ko, no, sila Richie and sila Jai Jai. Mura na sila siwa na sa una karon kay taas na sa akua, magwapa pa rin sa akua, bright pa rin pa sa akua. Naman na ako ba nga, Lord? Nakita na ako nga ni grow, diya sa Lord ng paggamit. And then mas malipay pa dito kung madukan na ako sila mamay na gusto ko magpastora pag-abot ng panahon. Malipay din ko anda. No nga, sa ilang sa nga na gusto magpastora, na gusto I mean, i-grant us the Lord. Although nga itong mga
leaders karon was already assigned na mahimo na itong mga pastors. So, how is your faith? How is your faith? Kung sa ikinahanglan para ma-request, mag-grant ang atong request. Great faith. Great faith. Kung sa dapat, ang great faith na akay, humility, na akay, Persistence. persistence mean lahutay. Worship means simbahan. Basta ayaw yun yung papugong, simbag yun kada Domingo. Amen. Kaya basta kung ang panahon na di nakakasimba, ayaw pa ang gusto mo simba. Okay? And naay itaw nga humility. Sige, manindog ta. Pangita daw o 7 ka tao. Kumustahan lang siya. Kumusta man ka, Pierre, Brad? Kumusta yung pagkawa? How's your day? Gusto mo dia. Gusto mo. How is your faith? How is your faith? How is your faith? Nakita na ako si Juan, si Ruben. Ben, alisa Ben. Palakpakan na to si Ruben, na siya. Mapinig na agiyan, alisa doon. Masaya mo ika-istorya, sige. Masaya mo alisa doon. Masaya mo ika-istorya. I know nga naka-experience ni siya great na faith. Alisa doon. Wala ni sa program. Alisa. Si Ruben, niyang mama, itong June namatay. And July, August, September, no? August, ang iyang doon ka manghod. Kanang na-discuss siya. Siguro kung history daw say i-share daw say ka ng butang ano nakapadayon ka. Okay na. Kuan kanang pagkahitabo jud ato kay nihirap ra jud ko ni anak ra jud ko nga kanang unsa may naa sa ako Lord nga dili mo ko maka-question sa Ginoo. So, ni anak ra gyud ko nga unsa lagi naa sa ako ang pabilin ra jud ko sa Ginoo. Sige, palakpakan natin si Ruben. Okay, Doc. Ruben is one of my leader and nakapuyo po na siya sa balay. Miskan ako, di ko kapangutan na yung gap sa iya ha. But he is a living testimony of humility and worship and persistence. I praise God sa atong mga leaders, no? Especially sa atong I-Care Ministry with Brother Roger and Sister Rowena. Sila yun ang igasahan anak nga ministeryo nga pag naay ingon ani, na mga mahitabo, no? Ano nang pasalamat ko nga ibihang sa ako nga wala lagi ko naka-reach out. Tama na lang ko mga musta and sila yun ang I-Care Ministry, sila yun ang gaadto, gatabang, galihok, no? And I really bless the Lord sa ilang life. No, ito wala si Rowena karon naman si Roger. Ang ilang family, grabe yun ang pagpaningkamot. And sa mga leaders po sa tanan, nga kanaganin mayroon na, uy, natay hatagon, natay sin. Salamat kaayo sa inyong kasing-kasing. No, nga, bisan piso, bisan tos, dili ninyo ihikaw. Dako kayo na ang atabang. Dako kayo na ang atabang, wala namang ko'y ginikanan si Ruben. And I know nga, dili sa yun. Pero sama ani nga babae, gibuhat niya as kuya ang tanan para ma-save ang iyang mga igsoon. So, it takes great faith. E kung wala kay pagtuon, di na ka mga langit sa Ginoo sa sunod-sunod na mga sitwasyon sa itong kinabuhi. Amen? Amen. And still, kaya nakabuntagon, panaitang may Lord, I still believe in you. Masuog ihapon ko na every request na ako ipangayo, imo na i-grant sa tama ang panahon. Amen? And we give a great na worship Lord na kabuntagon. And I sing this song with all of our heart. Thank you, Lord. In the power of your name.
katuo gihapon. Amen. Nasa diha ko doon ka ng Jesus with great faith. Soon in one day, we're gonna see Jesus say, Moha, your request is granted because of your great faith. I believe in you, my King. Jesus, I belong to you. Tell him, you're the reason that I live, the reason that I see.
And I will worship you with all my heart. I will worship. I will worship. You're lifting up your hands. Jesus, I believe. Once again, Lord, in you. Sharing ko na pagtuog at hindi matarong sa mga problema at mo amin na mapailaw sa nun, hindi mo amin ginoong walang o pagsimba na wala'y pagduha-duha. Hindi mo amin na mula hutay kanong hindi mo sugot ginoong na hindi ma-restore ang mga kabataan na masayang ang kahago sa mga ginikanan. Hindi mo sugot, Lord, na hindi ma-restore ang mga negosyo, ang mga panginabuhian sa iyong mga katawan, Ginoo. Nagulat mi sa iyong tubag na moingon ka, your request is granted sungod sa imong dako nga pagtuon. Jesus, I believe. Even for the restoration of this church, oh God. Power belongs to you, Lord God. Behold, I am. Oh God. Lord, nasayod ka sa mga request. Specifically, Lord, sa mga mama nga naakaroon ng kabuntagon. Sama sila ginawa niyo sa kababae, ano yung gamot, ano yung kuha, para nakayuhan sa ilang mga anak. There are a lot of requests, desire na nasa ilang kasing-kasi. Inutuguti na maduog nila mo sa kaadlaw, mayroon ka sa ilang ako nag-grant ang imong request. Hindi ko na mo linta ng tanan ng mga amahan o mga bata na ay mga desire para sa ilang pamilya, paginabuhian. Tuguti ng mga sitwasyon na giatubang nila. Hindi na makapaundang, makapaluya sa ilang pagduol diha kanimo. Nga among nakatunan, karon nakabot-agon, nga ang dako di ay nga pagtuo, magsumikat sa among pagpaubos, sa among pagsimba o sa among pagkamalahot tayon sa pagpangalagad kanimo, Ginoo. And we pray and I pray kung nakabot-agon, na dihang among i-commemorate ang kamatayon ni Jesus dito sa cross sa Calvary. Paghatag na ka namong paglaom, na naay resurrection, naay pagkabanhaw, naay pagkabago. Lord, kung sa among tanaw, wala na'y paglaom, pero imong ipamatunan sa cross sa Calvario, na dunay kabaguhan, dunay restoration, dunay resurrection. And mga po na, Lord, among gituhan, ma-resurrect, mabalik, ang tanan niya na mawala sa amuang, spiritually, material man, ugol sa mana, Ginoo. Mga maayo man na relasyon, mabalik na, mapasig-uli, kay diha kanimo na ay pagkabanhaw, O God. And Lord, sa akong pagpartake karon sa balaan nga panihapon, tumuti, Ginoo, nga mahimo ni nga silyo sa among mga prayer request, sa among mga paghangin, sa among mga pagduol, in behalf ani nga simbahan, in behalf sa tanan ng mga pamilya,